Magandang umaga po, si Pastor Joey Piano. At muli, I welcome you sa atin pong morning devotion. Sa umaga pong ito ay pag-uusapan po natin ang salita ng Diyos sa Book of Psalms, chapter 26, verse 2. Ang sabi po rito, "Examine me, O Lord, and prove me. Try my reins and my heart. Siyasatin mo ako, O Panginoon, at iyong subukin ako. Subukin mo ang aking puso at ang aking isip." Sa atin pong mga tao ay nais po natin na magkaroon ng maayos na pamumuhay. That is why sinusubok natin na ma-engage tayo sa mga bagay na gusto nating abutin. Ano po? So, pero kailangan natin na dapat mayroon tayong mindset. Kung paano natin gagawin ito. Engaging a right mindset. The mind of Christ. Siguro ito na po ang pinakamagandang gawin natin. Na magkaroon tayo ng mindset, yung kaisipan ng ating Panginoon. Kasi kahit po si Apostle Paul ay he is appealing to lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga tao nung time na sila po ay ginagamit ng Panginoon para sabihin sa lahat na dapat magkaroon tayo ng tamang mindset sa mga bagay na ginagawa natin. Ito po ay mapatunayan ng sinabi ni Apostle Paul sa Philippians 2, verse 5, ang sabi niya doon, "Let this mind be in you, which was in Christ Jesus also." So, yung kaisipan ng Diyos ay he is trying to really learn na sa atin na gawin nyo ito. Ito ang dapat nating maging kaisipan, ang kaisipan ng Diyos. Kasi alam po talaga ni Apostle Paul na tama ito. Siguro kahit sino man na meron na ang pagkatuto sa kanyang buhay, dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, ay sinasabi rin natin ito o pinapaalam o itinuturo. Mga kapatid, dapat ganito ang gagawin natin. So, we become a very cautious to whatever things that we would like to do. So, may mga bagay tayong dapat gawin para maging maayos ang ating buhay. Alam niyo po, ang isa pong tao na meron kaisipan ng Diyos, una, siya po ay talagang meron ang Kristo sa puso. Hindi pwede o hindi maari in a very practical reason na meron kang kaisipan ng Diyos kung wala kang Diyos mismo sa iyong buhay. So, there is a necessity to have a mind of Christ, to have a mindset na meron tayong Diyos sa ating buhay. Kaya po marami tayong napapakinggan na mga alagad ng Diyos na talagang they keep on sharing the Word of God. They keep on sharing the goodness of God. Because ito na yung nakikita at ito na yung importante sa buhay nila. So, sa atin naman pong mga mananampalataya, kaya dapat talagang palagi nating ang ating oras, ang ating even to our prayers, na sana lalo ng ating mga mahal sa buhay ay maligtas din. Dahil ito naman talaga ang mindset ng ating Panginoon, ang lahat ay maligtas. So, ngayon, necesidad po ito sa atin. Sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos, ay kailangan talaga natin ang Diyos. Hindi pwedeng mamuhay tayo na walang Diyos kasi para at nabuhay tayo kung hindi natin talaga siya sa atin ang ating sarili at ating abutin ang gusto ng Diyos. Kaya nga napakahalaga sa buhay natin na manalamin po tayo at tanungin sa ating sarili,
Ako ba ay meron nga ba akong tamang pamumuhay? Tama ba ang aking kaisipan sa mga bagay na ninanais ko? So kapag ikaw ay merong mga katanungang ganon, you are in a right direction. Ano po? Kaya may tatlong bagay po tayong matututunan sa umagang ito. Sabi ko nga, there is a necessity to have a mind of Christ. Ano po? Kailangan po natin ito. So, ang Diyos ay he has an open mind para ikunin po ang attention natin na ang Diyos ay handang baguhin tayo kung ninanais natin. Dahil siya naman talaga ang kanya mindset ay lahat tayo ay hindi mapahamak. At ang gusto niya ay magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay at higit sa lahat, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang mindset ng Diyos natin. Kaya nga, ipinagkaloob niya sa atin o ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino man naman ang palataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That is a Christ mindset. So, dapat po tayo rin ay gawin po natin ito. Siyasatin natin ang ating sarili. Pangalawa po, kailangan din po natin ang isang tamang pag-iisip para ang ating direksyon sa ating buhay ay maitama para po magkaroon tayo ng transformation ng ating pong mind. So, the direction of our thoughts that transforms our mind. Sabi ng psalmist, yung binasa natin, examine me. Ito po ay isang salita ng Diyos na kung tayo po ay mitikuloso, ay kailangan natin na siyasatin ang ating sarili. Ako ba ay nag-aaral ba ako ng salita ng Diyos o nagbabasa ba ako ng salita ng Diyos? Ang ginagawa ko ba ay ayon sa salita ng Diyos? So, kailangan po natin na hubugin natin ang ating sarili sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung ang isang estudyante ay nagsusunog ng kilay para mag-gain ng knowledge para po sa kanyang pag-aaral, much more na dapat mag-gain tayo ng wisdom and knowledge and understanding sa salita ng Diyos, because this is the way that God can give us the right direction so that in our heart, in our minds, ay magkaroon tayo ng transformation sa mga maayos na bagay. Alam niyo po, contaminated ang ating mind ng mga maraming bagay sa sanlibutan So, kailangan natin ng right direction para hindi mapulyot lalo ang ating mind. Go to the Bible, read the scriptures, memorize the verses na kinakailangan mo. Kaya nga ang Panginoong Hesus ay naging victorious siya nang siya po ay subukin ng devil. Kinote niya kaagad ang salita ng Diyos, because this is how we can be directed to a better living. At ang ating mind talaga po ay nagkakaroon ng magandang transformation of a good deeds. So, para ma-engage natin ang ating sarili sa mind of Christ, we have to really put ourselves, read the Bible, study the Bible, and makinig sa mga preachings natin. At yan ay importante sa ating buhay. And the last one, na how do we engage to a better mindset, ay dahil there will be an evidence of a new life in Christ. Alam nyo, napaka mapapalad ang mga tao na mayroong Kristo sa kanilang buhay. Kasi there is a change of life, nakikita po. May ebidensya na makikita ka sa kanila. Ang marami pong mga naligtas na mga mananampalataya, may kanya-kanya pong istorya yan kung ano siya noon at ano siya ngayon.
Noon, masasabi niya ako ay ganito, isa akong mabisyong tao. Pero nang makilala ko ang Panginoon, ay talagang nawala ang aking mga bisyo at nagkaroon ako ng tamang direksyon sa aking buhay. So all of those testimonies ay nakikita. Nagkakaroon ng ebidensya dahil po sila ay gumawa ng tama. So today, yan po ang ating pong sana nagbigay ito ng malaking bagay sa ating buhay ngayon. Kaya po, we have to engage the right mindset in our lives, and that is the mind of Christ. Let us pray. Panginoon, salamat po. Sa umaga pong ito ay you have reminded us again na ang importante sa aming buhay ay ikaw. Lahat ng aming gagawin ay maging sa aming pong pag-i-engage sa mga bagay na nais mo pong mangyari sa amin. We have to examine ourselves and to do your will, Father. Salamat po sa umaga pong ito. Pagpalain niyo, Ama, ang iyong salita na naway lalo pa pong matuto kami sa mga bagay na nais mo pong gawin para kami po ay isa ring maging patotoo ng iyong salita na nagbabago sa buhay ng tao. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.